income, no? Dahil yung Article 2.4, as pointed out by Senator Cheese, was already stricken off the articles of impeachment. Ngayon, sila ay nag-introduce ngayon ng evidence with regard to income. Pwede ngayon uli namin pasukan as rebuttal evidence itong usapin na ito. At isang magandang kinalabasan rin po sa testimonya doon, kailangan, kagaya ng sinabi po kanina, itong allowances ay kailangan kasama rin po yan sa statements of assets and liabilities and net worth. Sa nakikita po namin, mukhang hindi po nila sinama. Congressman Erin, meron po tayong isa ring katanungan para sa inyo mula sa New Media Desk natin sa PTV. Mula kay Richie Baina sa Facebook. In case po ma-acquit si CJ Corona, ano po ang strategy ng prosecution o ng Congress? Well, at this point in time, kung ma-acquit, we will have to accept it because that's the process, no? Now, question is, will there be time to file another impeachment complaint on come December of this year? Sa tingin po namin, wala nang panahon dahil papasok po tayo sa usapin ng halalan sa 2013. So, mukhang the Senate will be very busy. Six of them will be running for re-election. So they will be very busy campaigning. Congressmen will also be very busy campaigning because all of them will be up for re-election. So baka wala ng panahon. Salamat, Congressman Erin. Ngayon naman, tawagin natin si Miguel. May katanungan po siya para kay Senator Sagisag. Magandang hapon po, Senator Sagisag. Karamihan po sa aming mga kasama ko sa trabaho ay nawawalan ng gana po sa impeachment. Ano po ba epekto sa aming mga empleyado po? At dapat po ba kami makialam sa impeachment trial? Hindi po, mga empleyado po. Mga empleyado po. Well, ang pananaw ko rito, this is a national inquest into the moral fitness ng punong maestrado. Kaya talaga dito, dapat lahat makialam. In other words, more speech, not less. Kaya dito, encouraging the youth, hindi dapat busalan. Halimbawa, ang UP na itigil na yung survey na yun. No, there should be more and more surveys. Kaya dito, to me, the more people are involved, so much better. Para tayo, we will all grow. Thank you po. Walang anuman. At ngayon meron ng katanungan kay Gloria Melencio, ang ating historian, dahil nakita niyo yung nangyari nung impeachment trial ni dating Pangulong Erap Estrada. Ito ay tungkol naman sa weteng money. Ngayon, ang pera din ang pinag-uusapan, pero itong mga kinita niya at pinaggastusan at yung mga ari-arian niya. You think that after all that has been brought out, history will still be kind to Corona? Well, magandang i-quote yung sinabi ni Gregoria de Jesus, walang naililihim sa kasaysayan. Kung titingnan natin sa pangkalahatan, kailangan munang lumipas ang 50, 100 years para mahusgahan talaga ng kasaysayan kung sino ang tama o mali dito sa ginagawang paglilitis. Pero dahil nandyan pa yung mga protagonista, andyan pa yung mga primary characters na doon sa tinatalakay sa kasaysayan, may mga prejudices na lumalabas. Ngayon, ang papel ng kasaysayan ay likumin itong mga primary sources na ito. Kaya maganda na maging kabahagi tayo dito sa paglilitis. Kasi ito yung tatanganan nating dokumento, yung court proceedings sa hinaharap. At ito yung pagpapasya doon sa kawastuhan o kamalian ba nung mga taong nasa sangkot. Sa karanasan kasi natin sa kasaysayan, lumipas man yung 50 o 100 years, halimbawa yung kay Aguinaldo sa issue ng paglilitis kay Bonifacio, hindi direkta na sinasabi na siya yung kumitil kay Bonifacio, pero yung public perception na nabuo through the years, batay dun sa mga primary documents, ay makakapagsabi na eto meron talagang nangyari.
So si Aguinaldo na natalo noong 1935 elections at sa Cavite lamang matatagpuan yung kanyang mga monumento. Ngayon, kung i-link natin no sa kasalukuyang panahon itong nagaganap na talakayan, ang primary question dito ay involved ba talaga yung mga mamamayan doon sa pagtalakay, doon sa talakayan, at ano yung implikasyon nito sa kasaysayan natin? Alright, involved ba talaga ang mga mamamayan? Gusto kong tanongin si Carl, isa kang propesor. Sabi ni Miguel kanina, silang mga empleyado ay unti-unti nang nawawalan ng interes. How about you sa pakikipag-usap mo sa iyong mga estudyante? Interesado pa ba sila sa mga nagaganap sa ngayon? Sa simula po noong linggo, marami po interesado kasi inaabangan kung ano yung gagawin ng defense. Pero over the week, para nakikita natin na we were super excited na, these were rock stars in law. So kung sinasabi nila, parang magagaling itong mga lawyers na to. So excited kami marinig kung ano yung makita kung ano yung gagawin nila this week. Pero nung nakita natin, parang they had 5 witnesses already. Parang 4 sa 5 witnesses na yun, parang sinasabi nila, hindi naman pala nila kailangan. Kasi, in short, ang daming, there was so much time na naganap, na gamit. Pero parang ang dami pa rin tanong na dumami palalo yung mga tanong. So, feeling ko doon na nakikita na mas lalong nabobore lang yung tao. Kahit nga yung mga senador mismo nabobore na paano pa kaya yung mga mamamayan tsaka mga estudyante. Nako, Nikki, nabobore na daw ang mga tao. Matatandaan natin na nung ang prosekusyon ang nagpepresenta, ganun din yung sinasabi ng mga tao. Gusto ko malaman kay Attorney Joey, talaga bang mas exciting ang cross-examination kesa sa direct? Oo, dahil dyan mo palalabasin lahat ng butas dun sa testimonya ng testigo. So talagang maski sa actual na paglilitis sa korte, talagang mas exciting na mag-cross. Saka lalo na pag nagde-direct examination ka, nakikita naman natin napakaraming objection na pwedeng erase ng kabilang counsel. At marami dito sa objection na to ay medyo technical in nature. So kung hindi ka abogado or hindi ka naglilitis, medyo hindi mo talaga ma-appreciate. At sinabi mo yung butas, ngayon marami nagtatanong, may mga butas pala dito sa school records ni Chief Justice Renato Corona at naglalabasan, tingnan po natin yung mga naglalabasan sa internet patungkol dito sa mga sinasabi nilang medalya ni Chief Justice Renato Corona na questionable daw. Alright, itong pinapakita po natin, ito yung mga academic honors na lumabas tungkol dito sa mula elementarya pa itong ating punong magistrado hanggang sa siya ay nag-high school. Unang-una kasi ito ay isang investigative report, Nikki. Lumabas ito sa I'd just like to attribute the source sa rappler.com. Itong nakalagay kasi dun sa record sa website ng Supreme Court, itong umano'y mga achievements ng punong magistrado. Siya daw ay gold medalist sa Ateneo nung siya ay grade school pa, noong high school pa. Ngunit nakita dun sa mga lumang-luma na 1960s, 1970s pa ito na mga program sa graduation, sa mga awarding ceremony na awardee pala ang Chief Justice sa isang subject, hindi overall. Pero kasi parang pinapalabas overall doon sa website ng Supreme Court. And nung nung March 14 ay pinalitan ang nakasulat sa website. Kinorek itong mga mistakes after this was pointed out. Nangingiti po si Senador Sagisag. Ano po masasabi niyo dito sa naglabasang report na ito? Hindi naman sa pagyayabang, pero pareho kaming pinalad, tinanggap sa Harvard. And I want to know kung yung claim niya na second semester nagkaroon ng scholarship. Dahil ako naman, hindi din sa pagyayabang muli, I got in as a full scholar, And I want to know kung ganun. And then, ito lang pagsasabi niya na onset ng one-man rule. To me,
one like Noy Noy cannot be insensitive to the sufferings under one-man rule dahil yan ang dinanas nila. And I want to know how someone like Noy Noy, who became a lawyer in the 70s, is totally unknown to us in the human rights field. Dahil kailangan namin ng tulong dun itong mga gifted sana. And then, yung sinasabi niyang one-man rule, alam niya siguro yan dahil nagsilbi kay McCoy sa palasyo. Nagsilbi rin kay Gloria sa palasyo uli. So he could not tell one-man rule from a hole in the ground. Dahil nandun na, siya mismo nagsisilbi sa diktador, binabanata niya itong naging biktima. So he's not about to inflict on others what the Aquinos suffered nang umiral yung walang habag na batas militar. Tanungin natin si Carl, kasi professor siya, how do you feel about itong mga yung nakalagay sa website ng Supreme Court na pinalitan after a while, na hindi naman pala Opo, tama. You can't check it anymore now dun sa Supreme Court website. May mga nagsasabi po na petty naman, we're looking at grade school, high school records. Pero sinasabi, like ako personally, it's a pattern po kasi, di ba, even in the UST degree, may mga accusations na hindi naman talaga niya na-accomplish yung dapat niya na-accomplish. So, parang obvious na may nakasalanan. Parang bakit parang lahat ng mundo may kasalanan, siya wala siyang kasalanan. Kasalanan ni Pinoy, kasalanan ng mga prosecutor, kasalanan nating lahat, pero hindi niya kasalanan, wala siyang kasalanan. So nakakadismaya lang na it takes us, random people to discover mga weaknesses na ganito tapos hindi naman sinasagot at pinapaligoy-ligoy pa yung usapan. Gusto ko malaman nga kay Sir Conrad, dahil ikaw ay isang journalist, anong masasabi mo dito sa na-discover nitong kapwa mo journalista? I think yung academic credentials ni Corona are the least of his worries. Although what it shows actually is a pattern na talaga he has a tendency nga to lie about many things, including academic credentials. Pero ano yan if you look at the academic credentials, marami naman sa atin talaga, puro ganun Kahit naman may mga senator judges din naman, ganun din They lie about their academic credentials. Nag-aral lang ng konti, ng 2 linggo sa Harvard. Nag-take up lang ng ganyang, yung mga studies na gano'n, nag-aral na sa Harvard. Mga kanya. People tend to lie about those things. But that's the least of his worries. What it does show is may pattern ng pagsisinungaling. Ako not really ang worry, I think a larger issue pa dyan, we're also wrapped up dun sa sa academic credentials in everything, not just in law but in other things, na kung mo nakapag-aral sa ganitong eskwela, napakagaling na. Isipin mo, UP, ang karamihan ng abogado dyan, nagtrabaho kay Marcos. Ateneo, marami dyan, nagtrabaho din naman kay Gloria. I think it's not the school you go to, but how you show what you learn, particularly in law. Dapat napakita mo sa pamumuhay mo, naintindihan mo ang essence ng batas. Sabi nga ni Oliver Wendell Holmes, yung nakalagay ng motto sa the business of a law school is to teach people to practice law in the grand manner. Mayroong expansiveness, may imahinasyon, that's something that incorporates history, experiences, and so on. Hindi yung ganyan, you just cite one article or another which they're doing dun sa impeachment court. Yung natutunan mo kung ano ibig sabihin ng batas, makikita by the way you practice it. Alright, marami pang may init na issue ating tatalakayin. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Paglilitis Katarungan para sa Bayan.